May isang malaking tanong ngayon tungkol sa kinabukasan ni Brandon Podziemski sa Golden State Warriors. Mananatili ba siyang starter? O baka sa susunod na season, makita natin siya na nagsisimula ng laro mula sa bench? Sa unang tingin, maaaring nakakagulat ang tanong na ito dahil si Podziemski ay 23 years old pa lamang, nagkaroon na siya ng ilang magagandang performances para sa Warriors at isa rin siya sa iilang players ng team na nakapaglaro sa lahat ng 82 games noong nakaraang season. Pero kahit ganoon, hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang magiging role niya sa Golden State. At ang dahilan, may isang veteran guard na muling pinili ng Warriors, si DeAnthony Melton. At ang kanyang bagong kontrata ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa starting lineup ng team. Pero bago natin pag-usapan kung bakit maaaring mabench si Podziemski, kailangan muna nating maintindihan kung bakit napakalaking issue ngayon ang kanyang role sa Warriors. Dahil hindi lang ito tungkol sa pagiging starter, may mas malaking bagay na nakataya. Ang kanyang susunod na kontrata. Si Podziemski ay eligible na para makakuha ng bagong extension at ayon sa mga report, nais niyang magkaroon ng kontrata na nasa humigit kumulang 22 hanggang 24 million kada taon. Malaking halaga iyon para sa isang young guard. At para makuha ang ganoong klaseng pera, kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya rito. Ang problema, hindi pa rin sigurado ang Warriors kung gaano kalaki ang role na gusto nilang ibigay sa kanya. At dito pumapasok ang desisyon tungkol kay DeAnthony Melton. Nagdesisyon ang Golden State na ibalik si Melton sa isang bagong 2-year contract na nagkakahalaga ng 12.4 million. Para sa ilang fans at analysts, medyo kontrobersyal ang move na ito dahil maraming offensive-minded options ang maaaring pagpilian ng Warriors. Pero may isang bagay na malinaw sa kanilang desisyon. Mukhang gusto nila ang fit ni Melton kasama si Steph Curry. At kung iyon talaga ang naging dahilan kung bakit pinili nilang ibalik siya, maaaring magkaroon ng malaking problema si Podziemski. Dahil maaaring si Melton ang piliing magsimula kasama si Curry. At kung mangyari iyon, maaaring mapunta si Podziemski sa bench. Pero sandali, hindi ibig sabihin nito na magiging maliit na agad ang role ni Podziemski. Sa katunayan, maaaring may magandang dahilan kung bakit mas bagay sa kanya ang second unit. At ito ang interesting na bahagi. Noong wala si Steph Curry sa court, ipinakita ni Podziemski na kaya niyang gumawa ng mas malaking impact. Pagkatapos ng All-Star break noong nakaraang season, nag-average siya ng 17.5 points, 6.2 rebounds at 4.1 assists bawat laro. Ibig sabihin, may kakayahan siyang gumawa ng offense kapag siya ang may mas malaking responsibility. At maaaring iyon ang role na mas bagay sa kanya. Isang player na papasok mula sa bench at magiging pangunahing playmaker ng second unit. Habang nagpapahinga si Curry, maaaring si Podziemski ang maging isa sa mga pangunahing ball handlers ng Warriors. At kung magiging effective siya sa role na iyon, maaaring maging advantage pa niya ang hindi pagiging starter. Pero may isang malaking problema. Kung gusto niyang makuha ang 22 hanggang 24 million na extension, kailangan niyang ipakita na kaya niyang maging consistent at valuable player sa isang malaking role. At kung nasa bench siya, maaaring mas mahirap para sa kanya na kumbinsihin ang Warriors na karapat-dapat siya sa ganoong kalaking kontrata. Kaya ang starting lineup decision ay maaaring direktang makaapekto sa kanyang future at hindi lang iyon. May pressure din kay Podziemski dahil sa overall situation ng Golden State. Hindi naging napaka-aggressive ng Warriors sa off-season. Samantala, patuloy na tumatanda ang kanilang roster. At habang tumatanda ang core ng team, mas kailangan nila ng mga younger players na kayang gumawa ng malaking contribution. At isa sa mga players na yon ay si Podziemski. Kaya kahit hindi siya maging superstar, kailangan pa rin siyang mag-improve. Kailangan niyang maging mas consistent. Kailangan niyang mas maging reliable bilang scorer. At marahil ang pinakamahalaga sa lahat, kailangan niyang maibigay ang isang bagay na matagal nang kailangan ng Warriors. Isang player na kayang gumawa ng sariling offense. Dahil sa ngayon, napakalaki pa rin ng pressure kay Steph Curry. Kapag kailangan ng Warriors ng puntos, madalas ay kay Curry pa rin sila umaasa. At habang tumatanda si Curry, hindi na maaring siya lamang ang gumagawa ng lahat ng offensive work. Kailangan nila ng ibang player na kayang kumuha ng bola, umatake sa defense, gumawa ng sariling shot at pilitin ang kalaban na mag-adjust. At dito sinasabi ng ilang analyst na kulang pa si Podziemski.
Hindi dahil wala siyang talent. Hindi rin dahil wala siyang basketball IQ. Sa katunayan, marami siyang magagandang katangian. Pero may partikular na weaknesses sa kanyang laro na maaaring maging problema para sa Warriors. Isa na rito ang kanyang ability na mabilis na lampasan ng defender kapag hawak niya ang bola. Hindi siya kilala bilang isang explosive athlete na kayang basta-basta mag-blow by sa kanyang defender. At kung gusto ng Warriors ng isang self-sufficient scorer, kailangan niyang pagbutihin ang aspetong iyon ng kanyang laro. May concern din tungkol sa kanyang shooting mechanics. Maaari siyang maging reliable shooter pero hindi pa siya iyong klaseng player na kayang mabilis na gumawa ng 3-pointer habang gumagalaw at may defender na nakadikit sa kanya. At ang problema, iyon mismo ang ilan sa mga bagay na kailangan ng Warriors. Kaya kahit maganda ang overall game ni Podziemski, maaaring hindi niya natural na maibigay ang eksaktong bagay na pinakakailangan ng team. At iyon ang dahilan kung bakit napakalaki ng pressure sa kanya ngayong season. Hindi na sapat na maging solid young player. Kailangan niyang ipakita na kaya niyang umangat sa susunod na level. Dahil kung hindi, maaaring magsimulang magtanong ang Warriors kung dapat ba talaga nilang ibigay ang malaking extension na hinihingi niya. At dito nagiging napaka-interesting ng kanyang contract situation. Dahil ang isang contract year ay maaaring maging blessing, pero maaari rin itong maging curse. Kung maglalaro siya ng napakahusay, maaaring tumaas ng malaki ang kanyang value. Maaaring mapilitan ng Warriors na magbayad para mapanatili siya. Pero kung limitado ang kanyang role at hindi siya magiging consistent, maaaring bumaba naman ang leverage niya sa negotiations at kung sakaling hindi siya starter, mas magiging mahirap para sa kanya na ipakita na kaya niyang maging malaking bahagi ng future ng franchise. Pero may isa pang possibility. Maaaring gamitin ni Podziemski ang lahat ng ito bilang motivation. Kung sakaling si Melton ang magsimula kasama si Curry, maaari niyang ipakita na hindi mahalaga kung saan siya magsisimula ng laro. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa niya kapag nasa court siya. Maaari niyang maging dominanteng player ng second unit. Maaari niyang patunayan na kaya niyang maging reliable scorer. At maaari niyang ipakita na kaya niyang gumawa ng plays nang hindi kailangang umasa kay Curry. Kapag nangyari iyon, maaaring magkaroon ng bagong problema ang Warriors. Dahil baka mapilitan silang maghanap ng paraan para mas mapalaki pa ang role ni Podziemski. Kaya sa totoo lang, hindi pa tapos ang debate. Podziemski o Melton? Sino ang dapat maging starter kasama si Steph Curry? Kung shooting at defense ang priority, maaaring mas pabor si Melton. Kung playmaking at offensive creation naman ang kailangan, maaaring mas interesting si Podziemski. At posibleng ang sagot ay hindi pa natin makikita hanggang sa aktwal na magsimula ang season. Dahil marami pang maaaring magbago. Maaaring magkaroon ng injuries. Maaaring magbago ang rotation ni Steve Kerr. At maaaring may isang player na biglang magkaroon ng malaking breakout. Pero sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Hindi guaranteed ang starting spot ni Brandin Podziemski. At marahil iyon ang pinakamalaking pressure na kakaharapin niya sa kanyang batang career. Hindi lang niya kailangang patunayan na deserving siyang maging starter. Kailangan din niyang patunayan na deserving siyang kumita ng 22 hanggang 24 na bilyon kada taon. At higit sa lahat, kailangan niyang ipakita sa Warriors na kaya niyang maging bahagi ng future pagkatapos ng kasalukuyang Steph Curry era. Dahil habang papalapit si Curry sa huling bahagi ng kanyang career, hindi maaaring manatiling pareho ang Warriors. Kailangan nilang malaman kung sino ang mga players na maaaring bumuo ng susunod na chapter ng franchise at maaaring isa si Podziemski sa mga iyon. Pero para mangyari iyon, kailangan niyang gumawa ng malaking hakbang ngayong season. Kaya wag lamang nating bantayan kung magiging starter ba si Podziemski. Mas mahalagang bantayan kung paano siya maglalaro kapag nakuha na niya ang kanyang pagkakataon. Tungkol sa future ni Brandin Podziemski sa Golden State. Starter ba siya? Six-man? O magiging isa siya sa mga players na kailangang ipaglaban ang kanilang pwesto? Iyan ang isa sa mga pinakamalaking storyline na dapat bantayan sa Golden State ngayong season.